Congress bilang isa sa mga senior archivist ng Congress at the time ni Speaker Mitra. Okay? And then, nung si Benji ay nasa Congress, dahil ako po ay binata pa po hanggang ngayon, ang akin pong, yung opportunity po namin na may free time, si Benji, nag-gym. Ako po ay nagbabody-building. Kasi po, kung maalala po ninyo, ang kasunod ko pong kapatid, si Bobby, simpleng rivalry, no? Nag-aaway kaming dalawa. Kaya sabi ko, para hindi ako matalo ng kapatid ko, kailangan ko magpalaki ng katawan. Ayan. To make the long story short, lumaki yung katawan ni Benji. No? Kaya, ayun po, talagang yakang-yakan ko na, no? Pag sumasakay ako ng jeep, gumagano pa ako sa jeep. No? Para lumabas yung aking mga triceps sa mga biceps. No? Pagkakalapan mag-swimming time naman, pag umaahon ako sa swimming pool, talagang lahat ng tao nakatingin. Kasi yung forma ng katawan, talagang grabe yung pagkabuo ng muscles. Okay? That made me very, very proud. Yabang ko na. No? Congress, malaki ang sweldo, maraming pera, malaki ang katawan. So of course, maraming mga chicks. Yan. Maraming mga cuts. Yan. Halos lahat na yun. Sama-sama na. To make the long story short, ang aking buhay po ay naging buhay po ng pagpakasasak. Wala akong iniisip. Hindi ko masyadong iniisip yung pamilya ko. Iniisip ko sarili ko. Paano akong maging masaya? Paano akong maging sikat? Paano ako mas magkaroon ng maraming karelasyon? At talon-talon yan, talon-talon. Only to find out, looking from one relationship, engaging from one relationship to another, I realized that something is empty within my heart. Dumating po ang punto na sabi ko, nasa akin na lahat ata. Except wala akong family, pero nasa akin na lahat ang gusto na pwedeng i-enjoy na isang binata. But God created a deep yearning in my heart. Siya po ang nagbigay po ng naisin sa puso ko na na-realize ko po, hindi po ang pera, hindi po ang posisyon sa gobyerno, hindi po ang pagkakaroon ng maraming relationship ang makapagbibigay ng saya sa puso ng isang tao. And it was then, my friends, mga kamag-anak, mga lola, lolo, mga pagpinsan, mga apo, I knelt down on my knees inside the room that I was staying in. It was just me and God. And I said to the Lord, Panginoon, kung talagang Diyos ka, kung talagang totoo ka, kasi po, ang dami ko nang ginawa dati, muntik na nga ako magpare. Hindi ko ayaw kung alam ni Mami. Sumali na po ako sa postulancy program ng Blessed Sacrament ng Davao. Sabi ko, gusto kong mag-serve kay Lord, gusto kong magpare. Pero something happened. God has a different reason and a different purpose. Kaya po, that very evening po, inside my very own room, when I was on my knees, praying to God, sabi ko, Lord, kung ikaw ay Diyos, baguhin mo ang aking buhay. Baguhin mo ang aking puso. Panginoon, bigyan niyo po ako ng pag-ibig na galing po sa inyo. And soon enough, God heard my prayer. Yun lang po lang pa sinasabi. Sabi ko sa Romans 3:26, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala. No matter what we do, we are separated from God because of our sin. And then dinagdagan po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya po pala, ako malungkot, kaya po pala, hindi po ako masaya, kaya po pala kahit may pera po ako, kaya po pala po ang dami kong mga girlfriends, kaya po pala ang dami kong even mga karelasyon kung ano-ano dyan, it never feel the happiness I was looking deep inside my heart. Ito po ang personal ko pong karanasan eh. Kaya nga po, nung nag-pray na po ako,
Alam ko, hindi naman ako mayroong gusto nun eh. Kasi sabi ko nga, gusto ko maging mabait. Pero hindi ko kaya maging mabait. Gusto kong tumulong, hindi ko kaya tumulong ng tama. Pero nung dumating ang punto, na-realize ko na tanging si Jesus lamang ang makapagpupuno ng kalungkutan ng aking puso. Then when I prayed on my knees, then when I prayed inside my room, Jesus came into my life. Binago na po ako. Kaya nga po, sabi ko, Diyos, salamat. Kasi, wala pong ibang instrumento eh. Wala pong pastor, wala pong sinudyan, wala pong simbahan. It was between me and God. Kaya nga po, sabi ko nga, sa tuwa ko po, kasi naramdaman ko po yung pagpapatawad ng Diyos na aking kasalanan. Sabi ng Panginoon, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, then you will be saved. The salvation does not come from man, but it comes from God. Hindi po pala yun sa mga kung anong gagawin natin. Hindi pa pala yun para sa gusto ko maging pare, maligtas ako. Hindi pala yun sa pagsisimba, maliligtas ako. Hindi pala yun sa pagsasama sa anumang dominasyon, maliligtas ako. It is only going to be me and the Creator who made the heavens and the earth, who can forgive us from our sins. Yun nga po. Kaya nga po ako'y nagagalak at natutuwa sapagkat sabi ko nga, Lord, ang buhay ko, di ba na po maging binata ko all my life, but I will spend my life serving you. In my own little way. Sa negosyo, sa pagtuturo, sa lahat ng gagawin ko. Because God changed my heart. God changed my life. And my life may not even be enough na maging kapayaran sa ginawa ni Jesus sa cross na Kalbaryo 2,000 taon na nakalilipas. Amen? Hindi po sapat eh. Kaya nasabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko naman kailangan maging pastor eh. Hindi ko naman kailangan maging full-time minister. Panginoon, kung saan mo ilalagay, hayaan mo, isi-share ko yung ginawa mo sa buhay ko. Yung ginawa mo sa puso ko. Because when I turned my life to Jesus and surrendered to Him and accepted Him as my personal Lord and Savior, even in a single prayer that I said one evening, my life was transformed from then on. Hindi na po ako si Benji na babaero. Hindi na po ako si Benji na pang-inom. Hindi na po ako si Benji na sinungaling. Hindi na po ako si Benji na walang galang sa aking mga magulang at mga kapatid. Hindi na po ako si Benji na dati po kung ano-anong pinagagawa para lang maging masaya. I became the Benji, the new Benji that you know because of Jesus. So yun po ang aking pong pinagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga po, coming here, sabi ko, Lord, una sa lahat, sabi ko, ang dami kong mga challenges. But I pray, sabi ko, Lord, kung gusto mo ko umattend sa reunion na ito, you be the one to provide for the means, you be the one to provide for the opportunity, but I have made a compromise with the Lord. Sabi ko, Lord, pag pinayagan mo ko pumunta sa reunion ng Francisco Eugen Agpalo for the first time in my life, allow me to share what you have done into my life. Yung pa aking hingin sa Diyos eh. No? Amen? Kaya nga sabi ko, bago, yung ginawa mo sa akin, Lord, will not be enough. My life is not enough. But allow them to hear my story, how you changed me, and how my life has turned around from being the God Benji that you know before and to the Benji that God has renewed. No one is perfect. We still commit on sinning, but Jesus has promised, sabi niyo po, no one can take you away from my hand, not even death, not even Satan. Nobody can take you away from my hand. God has protected us because of His divine power. And you know, my friends, God is just a prayer away. Hindi na po natin kailangan mag-flagellate. Hindi na po natin kailangan pa mag-donate ng mga tumulong sa mahirap. I realized that later in my life. Because when I encountered Jesus in my life, through a prayer, He came in. He came in. Huwag na natin isipin kung ano maging bukas. But the moment we are in His hand, God will give us the assurance that we will be with Him through all eternity. We will not be
afraid that if we die, saan ba ako mapupunta? Because God has promised. God is true. God is never a liar. The devil will always try to find a way to deceive us. Sabihin niya, ito yung paraan, dito ka gumawa, itong gawin mo para maligtas ka. No! It is very clear in the Bible, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, then you will be saved. Yan po yun eh. Kaya nga po ako nalulungkot kasi ang dami natin nakikita, di po ba? Lahat na lang ginagawa nila. O ito yung mga bagay na gawin, hindi dapat gawin. Lo, mga kapatid, wala na yun. Sabi ng Panginoon, when He was crucified on the cross, it is finished. Tinatawag na tayo. Kaya nga the veil was torn so that we can come into the presence of God with boldness, with power, through the blood of Jesus. Hindi na natin maging mabuting bata, mabuting anak. Hindi na kailangan natin magsisimba araw-araw. Hindi. These are rituals. These are nothing. Because if you do that, wala na pong kabuluhan ang kamatayan ni Jesus. Kaya nga po, kapatid, alam ko po may dahilan kung bakit ako nandito. May dahilan kung bakit kayo naririto. Sapagkat nais ng Panginoon na maranasan din po ninyo ang Kanyang dakilang pag-ibig. And you can also do likewise. My friends, panghuli pong babasahin mong talata po sa inyo. Ang sabi po dito, Jesus Christ, the Son of God, came to earth, lived a sinless life, and died on the cross to pay the penalty for our sins. Malinaw po yun. Hindi po siya namatay para sa anumang bagay. Namatay po siya para nabuhay, namatay, at muling nabuhay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And there's a beautiful thing you could see here sa Romans 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this. Tandaan niyo po, makinig na mabuti. While we were still sinners, Christ died for us. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi po si Benji po ang nagkikwento. It is the Bible telling us He died for our sins. At ito po yung binanggit natin kanina sa Romans 10:8 verse 10. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith and proclaim. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, God raised Him from the dead, you will be saved. Ayun lang po. So, ibig sabihin po, kapatid, mga kamag-anak, tita, tito, lola, lolo, mga pinsan, ito na yung pagkakataon. You can also have the same thing. I want you to follow after me. We will do a prayer. Sundan niyo po ako sa prayer. If you are being touched by God, at kinaugnay po kayo, at sinabi niya sa inyo, anak, lumapit ka sa akin. Through the years, I know Jesus in my mind. But only when I encountered Him that evening, I begin to know and realize that Jesus is the Lord of my life. Amen. Ayun. So, ulitin ko po. Magkaiba po ang pagkaalam kay Jesus sa isip kaysa doon si Jesus sa puso. Paano mo masasabing na si Jesus ang Diyos ng puso mo? Yun ay sa pamamagitan ng buhay na nabago. Kuha niyo po yun? Kasi kung sinabi mo, Jesus is Lord, and yet you keep on sinning, you keep on lying, you keep on cheating, you keep on doing things that God hates, hindi ka nabago ng Diyos. And sometimes to compensate sa kasalanan, yun na, no? Lagi na natin pinagagawa, hoping that God will forgive us because God is kind, God is good, God is merciful. Yes, God is kind, God is good, God is merciful, but God never compromises with sin. Malinaw po yun. Pag sinasabi natin, mabait naman ako nagsisipa naman ako tumutulong naman ako sa mahihirap Kapatid,
pag wala si Jesus, wala ang saysay yan. When we die, we will face God. Amen? Wala pong nandito sa room na ito, God say, I will never face God. Wala po sa room na ito, mga